Hello Townies! Andito ko ngayon sa Maytown, New York at makakasama ko today si Tessa. Tessa! Hi everyone! Yan. Kasamahan tayo ni Tessa pumunta sa Maytown, Los Angeles basketball court para makilala ang isang student athlete from Batangas at ating aalamin ang kanyang istorya sa likod ng basketball court. Ready ka na ba, Tessa? Ready na! Let's go, Townies! Hi, I am Hans Rafael Acosta from Maytown Offline. Can you introduce yourself and then what position do you play? So, my name is Hans Rafael Acosta, a student athlete of Batangas State University, Alangilan. For the position I play, I usually play center, but it depends on the team kasi. Pag barangay, usually center ako, but in university, small forward to power forward. Anong difference ba ng pagiging center? If center ka, more on defense, rebounds, but if you're small forward and power forward, defense din naman siya, pero may point din doon na kailangan mo din pumuntos para sa team. How did you get into basketball? What inspires you na to pursue it seriously? Since sa province namin kasi, sa dati namin bahay, katabi namin is basketball court. And also, my father before is a known player sa aming town. Ko siya yung nag-push sa akin or nag-udyok sa akin para maglaro ng basketball. Laging sinasabi sa akin, meron kang opportunity sa basketball since kilala na yung father mo. Sa mga university, ako magpapasok sa'yo. Pero gusto mo talaga yung basketball? Yes naman, naging passion ko na rin naman siya. Habang tumatagal naman kasi nagugustuhan ko din yung bagay na ginagawa ko. At lalo na ngayon, support din ako ng family ko, lalo ng father ko. How do you manage the demands of being a student and an athlete? Hindi naman siya ganun kahirap sa university namin since ang university namin is sinusuportahan kami as a student athlete and sila pa nga yung nag-encourage sa amin na sumali sa mga extracurricular activities. And also yung college namin is binibigyan din naman kami ng consideration in terms of academics and sila din pa nga yung nag-uudyok sa amin or nagpupush sa amin na okay, sige, bigyan na lang kita ng consideration, bigyan na lang kita ng time para makapag-quiz o makuha mga hindi mo nakuhang tasks, exams. Personally, hindi siya ganun kahirap i-manage. At least maganda yun. At least may support system kang nakukuha bilang isang student at bilang isang atleta. So, what are your challenges na hinarap mo in balancing schoolwork and training? Kasi diba, ang hirap niyang pagsabayin. More on time management or kulang talaga sa oras. Since student kami, madami din kaming task na ginagawa sa school. Nahihirapan ako minsan pagsabayin yung time ng training saka yung pag-aaral since lagi magkasabay yung big game namin at saka nung exam. So, may point talaga na pipili ka kung aral ba muna or training. So, are you more of an achiever sa academics? And can you share kung what course are you taking? Yes, as of now nga, is running ako as SUMA sa aming university. Ang course ko is Bachelor of Science in Information Technology, major in Business Analytics. Wow! Grabe! Oh my God! Okay. Super hirap i-manage nun. Especially as a student, di mo alam kung ano yung ipa-prioritize mo first. If it's the basketball or syempre, of course, yung academics. So, be honest ako kasi I also applied as varsity before nung college. Pero pinakwit ako kasi kaya na academics ko na ipagsabayin yung ano. Pero in your case, IT ka, business analytics pa. So, parang sobrang swerte mo na nagagawa mo both academics and then pagiging atleta. So, wow, galing, summa cum laude. So, how do you mentally and physically prepare for big games? Being mentally and physically prepared, hindi siya nakuha basta-basta in just a short span of time. Siyempre, pinaglalaanan din niya ng oras, lalo na kapag big games na yung pinag-aandaan. And also, yung pagiging mentally prepared, ay nakukuha na din naman siya sa physical training. Like, yung paggising pa nga lang ng maaga isang sign na responsibility para sa'yo as a student athlete. So, doon pa lang natitrain na yung mind natin na okay, may responsibility tayo na kailangan natin gawin. For the big games naman, yung mga big games na sinasalihan ng university namin is like Strasuk, Intercampus, Inter-University, SUAP, and madami pa. What has been the biggest obstacle in your basketball journey? Injuries. Hindi talaga maiwasang ma-injury every game. And ang pinakamalala ko pang injury is yung ma-dislocate yung aking paa. Hindi talaga ako nakalaro for almost 6 months. And also, may time din kasi na habang tumatagal ka din kasi sa basketball industry or pagiging varsity is maraming
yung pumapasok. And then, nare-realize ko din na parang hindi na ako nag-i-improve. Ganun. Marami nang magaling sa'yo, mas madami nang gumagaling sa'yo. Then, yung nare-realize ko din na, ay, parang, para sa akin pa ba itong basketball na to since marami nang mas pagagaling or mas madami nang mas angat sa'yo? Usually athletes are very prone to accidents, to injuries. How do you care for yourself? First step kasi doon para maiwasan talagang injury is stretching. 30 minutes pa lang before maglaro is stretching na whole body. And also, pag nasa laro ka na, dapat open pa rin yung isip mo na okay, huwag mo itong gagawin kasi nakaganon. Kasi pero dadating din naman yung time na hindi mo na talaga alam yung ginagawa mo kasi more on competitive na talaga yung laro, pressured na. So doon napapasok yung mga mali mo nagagawa. Yun, may injury na. Ayun. Ano yung mga short-term goals and long-term goals mo? Short-term goals ko talaga sa basketball is sasali ako sa mga pro league or yung mga malalaking liga. In span of short time din lang kasi siya. Hindi siya pang matagalan kasi hindi naman habang buhay na malakas katawan mo, physically active ka, dadating din yung time na hindi ka na makakalaro sa mga big games. Para naman sa long-term goals ko sa basketball is, syempre gagawin ko rin siyang hobbies. Syempre kahit naman pag-hobbies naman, pagka tumagal na, papawis lang, wala namang masyadong competitive doon. And also, mag-a-apply ako as a coach. Kahit di ka na physically active, basta mentally active ka pa din, makakatagal ka pa rin sa basketball industry. Hindi naman doon required na physically active. Pero are you planning to pursue yung program mo ngayon sa undergraduate? Or is it part of your short-term goals or long-term goals? Para sa akin kasi kaya ako siya pinilit tapusin kasi yun talaga yung goal ko para ituloy yung course ko ngayon. Then yung basketball na lang siguro para sa akin is magiging hobby na lang. And yun nga, sali na lang ng mga barangay games or mga liga na hindi naman ganun kalaki. If you could play against or train with any basketball player, who would it be and why? Sa yung iba kasi, ang pangarap talaga nila makalaro is yung mga pro players like sila Dwight Ramos, LeBron James, Stephen Curry. Para sa akin, ang gusto ko talaga makakalaban or makaplay is yung prime year ng aking father. Since lagi nilang sinasabi before, yung father mo, galing-galing yan. Ikaw, anong ganun eh. Pero syempre, dahil nga gusto ko may patunayan ako, gusto ko siyang makakalaro. If hindi ka naglalaro ng basketball right now, what do you think yung sport na nilalaro mo? Volleyball. Since meron akong older brother and he's a player of UST, siya yung nagpupush din sa akin na pag minamaliit ka din sa basketball, dito ka sa volleyball. Meron kang place dito. Ako yung bahala sa'yo. Siyempre naglalaro din naman ako, kasama siya. Siya yung nagtuturo sa akin. Hindi din siya ganun ka-physical or wala siyang physical contact. Sa basketball kasi talagang masasaktan ka. Single ba yung kuya mo? Sorry to say, but ang kuya ko kasi is engaged na. Oh. Sorry. I-shoutout mo naman yung kuya mo. Yun, shoutout nga pala sa pogi kong kapatid. Pero mas pogi ako sa'yo, ha? Shoutout kuya. Sa aking kapatid, si Lance Gabriel Acosta. Hello. Hello. What is the biggest lesson basketball taught you? Pagiging disiplinado and yung pagiging consistent sa lahat ng bagay since kailangan mo talagang gawin yung responsibility mo as basketball player and also consistency since competitive na yung mga nilalaro mo or nasa university na kailangan consistent ka in terms of training and isa pa sa biggest lesson na naturo sa akin ng basketball is pagiging down to earth or pagiging humble. Sa basketball talaga hindi maiwasan yung tataas yung pride mo, magiging malaking ulo mo pagka nakikilala ka na pagkatapos ng game, hindi ka na ulit kilala ng mga tao eh. And also, yun nga, enhance yung characteristic ko as a person. Ano na lang ang message mo sa mga nanonood sa atin ngayon na student-athlete din? Para sa mga student-athlete kagaya ko and sa mga nangangarap na mga student-athlete, is ipagpatuloy nyo lang yung nasimulan nyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, sadyang may failure or mag-fail ka talaga. Hindi laging success. Dadating talaga ang point na mahirapan ka, laging error, trial and error, and magkakamali. In the end of the day naman, sarili mo pa rin yung natututo. Self mo pa rin yung nag-i-improve. So para sa mga nangangarap dyan or sa mga student-athlete, mag-iwan na lang ako sa inyong isang kataga na try and try until you die. Ay, sorry. Hindi, syempre. Until you succeed. Until you succeed pala. Grabe yung pinapay. So yun, para sa mga, yun nga, nangangarap, mag-try lang kayo na mag-try kasi may opportunities lagi naka-open para sa atin. So yun lang. Thank you. Ayan, so try and try hanggang sumakses ka sa iyong journey. Ayan, thank you again, Hans. And of course, thank you, Tessa, for joining us in our wonderful episode ng My Town Talks. So I'm gonna see you guys next episode. See you. Bye!